Isang magandang umaga sa lahat and Happy Lord's Day, Lifehouse Church. Welcome po sa bawat isa sa umagang ito at salamat sa Panginoon dahil nandito ngayon tayo magkakasama para i-celebrate ang araw ng Panginoon and of course, i-celebrate at patuloy na magkaroon ng fellowship sa bawat isa. No? And ngayong oras na ito, alam ko na ang bawat isa sa atin ay excited na, no, sa papalapit na Kapaskuhan. Sino excited na dito? No? Lahat tayo, no? Madalas, no? Lahat tayo ay excited na and maybe ilan sa atin are excited na i-celebrate itong season na ito, itong napakagandang season na ito kasama ang ating mga pamilya. And maybe some of you are excited and kumbaga gustong i-celebrate itong Christmas na kasama ang ating mga kaibigan or of course yung ating mga mahal sa buhay. But still, kahit na ganoon na maraming tao ang masaya, ang excited na i-celebrate ang araw na ito, nais kong ipaalaala sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na let's continue to celebrate this season with giving honor and glory sa ating tagapagligtas, which is Jesus Christ. Again, remember, Christ is the reason for this season. Christ is the reason for this season. Dahil kay Kristo, dahil the Word became flesh, tayo ay may sineselebrate na ganitong season. Isang palatandaan ng pag-ibig, isang palatandaan ng kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang katuparan ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin para sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan bilang Kanyang mga anak. So purihin po ang ating Panginoon. And ngayong oras na ito, tayo po ay magpapatuloy na doon sa ating pag-aaral dito po sa Book of Pentateuch. No? So atin pong itutuloy na yung pag-aaral po natin na tayo po ay nasa pang-apat na aklat na ng Pentateuch. And tayo po ay nasa Book of Numbers na ngayong oras na ito. Kaya po, inaaniyahan ko po na atin pong buksan at atin pong sama-samang basahin ang salita ng Panginoon sa Numbers chapter 21, verse 4 hanggang verse 9. So, Numbers 21, verse 4 hanggang verse 9. Kung inyo pong nakita na, sa inyong mga hawak-hawak na Biblia, I invite you to stand up po para po paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Sabi po dyan, from Mount Hor, they set out by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the people became impatient on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we lot this worthless food. Then the Lord sent fiery serpent among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. Verse 7, and the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpent from us. So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is beaten when he sees it shall live. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. So pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri, lubos na nagpapasalamat muli sa oras na ito, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong panghunahan ng bawat isa, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin sa oras na ito, sa pamagitan po ng inyong salita. Nawa ito pong inyong salita na maririnig po namin ay maging pagpapala, maging paalaala at maging encouragement, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay
makakaupo na. Again, kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po ay nasa pang-apat na aklat na ng ating pong pinag-aaralan sa Book of Pentateuch. No? So, at ito po sa ating passage na binasa, makikita po natin dito that God provided. No? Makikita po natin dyan clearly that God provided a cure for the hopeless condition of the people of Israel. No? Makikita po natin yan. Bakit? Because they are sick and dying because of the bite of the snake. Dahil kinagat sila ng ahas. Mamaya, makikita natin yung reason. No, makikita natin yung dahilan kung bakit ba sila kinagat ng ahas. But for now, bumalik muna tayo ng konti. Balikan muna natin ng konti kung ano yung nangyayari sa mga people ng Israel, sa nation ng Israel. Kung maalala po ng bawat isa sa atin, no, ito pong event na ito pong verse passage na binasa natin, ito pong event na ito po ay yung time, o kumbaga ito ay nangyayari sa dulong bahagi ng 40 years na journey nila patungo doon sa lupang pangako, going to Canaan. No, they are kumbaga nandun na sila sa end part ng kanilang journey, papunta doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila, doon mula nung inilabas sila ng Panginoon doon sa Egypt. At alam po nating lahat na hindi naging madali ang paglalakbay na ito para sa mga Israelita. Yung 40 years na journey nila, hindi po yung naging madali para sa mga Israelita. They face many trials and hardship and suffering during this journey. They face countless enemies in their way, papunta doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. And kung titignan nga po natin, sa halip na 4 days lamang or yung kanilang journey, naging 40 years yung kanilang journey. No, dahil po sa kanilang dahil po sa napakaraming pangyayari na nangyayari doon po sa kanilang paglalakbay. No, in that 40 years na ng kanilang paglalakbay dito sa unknown land na ito ng Panginoon, isa pong bagay yung makikita natin. At maaalala po natin, sa kabila ng 40 taon na yon, hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Never silang iniwan ng ating Panginoon. Alam natin na sa 40 days na yon na kanilang paglalakbay, God is with them, providing everything for them. Simula sa pagkain, hanggang sa inumin ng tubig, hanggang sa lilim sa kalagitnaan ng tirik na araw, ipinrovide ng Panginoon, maging yung ilaw sa kalagitnaan ng madilim na gabi. Ang Diyos ay nandoon para sa kanila. Pinrovide ng Panginoon lahat, wala na silang kailangan pa. Dahil kasama nila ang Diyos nila na si Yahweh sa paglalakbay na ito. All they need to do is to obey and trust and put their faith sa kanilang Diyos, sa ating Diyos na si Yahweh, sa Diyos na si Yahweh. Yun lang yung kailangan nilang gawin. Wala na silang dapat isipin, wala na silang dapat gawin, kundi sundin lamang kung ano yung nais ipagawa sa kanila ng Panginoon. Pero ano yung nangyayari? What happened is that instead of being thankful, these people, the Israelites, they disobeyed the Lord. They disobey God and they complain. They complain sa Panginoon sa kanilang sitwasyon na nararanasan. Na sa halip, sinasabi nila kay Moses, bakit mo pa kami dinala dito? Ito lang yung pagkain namin, wala nang iba, ito lang ba? Wala pong ibang narinig during that 40 years na paglalakbay nila doon sa ilang, kundi complain dito po sa nation, ito pong mga tao sa Israel. Nag-complain po sila. Ito po, ganito po yung attitude din na makikita natin hanggang ngayon. Imagine, ito pong passage na pag-aaralan po natin, nandun na po sila sa end ng kanilang paglalakbay patungo doon sa land of Canaan. Pero makikita natin na nandoon, makikita natin yung attitude nila sa passage na ito na hindi pa rin sila natuto
doon sa kanilang mga ninuno or doon sa old generation na nauna sa kanila. Kasi kung titignan po natin, itong mga tao na kasama na po ni Moses during this time, sa end part na po na ito ng journey ng Israel, is more of this is mga new generation na po ng bayan, ng mga tao ng Israel. New generation na po sila. And in our passage, makikita po natin, they are doing the same thing. They are doing the same thing. Makikita po natin, number 1 is the sin of the people. We can see the sin of the people, Numbers chapter 21, verse 4 to 5. Sabi diyan, from Mount Hor they set out by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the people became impatient on their way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt and die in the wilderness? For there is no food and no water, and we lot this worthless food. So makikita po natin, they doing the same thing. This new generation of people ng Israel. Ganun ba talaga? Namamana ba talaga yung katigasan ng ulo at ugali ng mga anak mula sa magulang? Naniwala ba kayo doon? No? Siguro, ganun nga, no? Kasi makikita natin, ito pong new generation, mga anak na to, ng mga nauna pa, ng mga taong inilabas ni Moses mula sa Egypt. And hanggang ngayon, dala-dala nila yung ugali ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga lolo at lola. Nandoon yung katigasan ng kanilang mga ulo. Makikita natin that the people of Israel, dito po sa ating passage na ito, they are facing another trouble, another pagsubok, circumstance sa kanilang paglalakbay. Mga kapatid, kung titignan natin, malapit na sila sa promised land. Malapit na po sila sa lupang ipinangako ng Panginoon. Siguro marahil sa time na ito, abot tanaw na nila, nakikita na po nila yung land of Canaan. Abot tanaw na nila yung land with overflowing milk and honey. But suddenly, sa isang nakakalungkot na pagkakataon, ang sabi po ni Moses, they have to go around Edom because, bakit? Because the king of the land, the king of Edom, hindi sila inallow to pass through on his land. Makikita natin yan sa chapter 20, chapter 20 verse 14 to 21. Nagpadala si Moses ng spy, ng isang messenger papunta doon sa king ng Edom. At sinasabi nagpaalam yung messenger na yon na dadaan sila doon. At hayaan silang dumaan. At pag dumaan sila doon, wala silang kukunin, hindi sila iinom. Diretso lang sila pero hindi sila inalaw ng king of Edom. Dahil sabi ng king ng Edom, hindi ko kayo ialaw kasi kung gagawin niyo yan, dadanak ang dugo. Yun po yung sabi. No, doon po sa chapter 20, 14 to 21. No, isa po itong isa itong nakakalungkot na pangyayari. Personally ako nakikita ko nakakalungkot na pangyayari ito sa people of Israel. Kaya hindi ko rin masisi na ganito yung naging reaction nila, naging response nila doon po sa decision na gagawin po ni Moses para sa kanila. No? Kumbaga, again, ito po ay nakakalungkot na pangyayari sa kanila dahil sa halip na mararanasan na po nila yung katuparan ng pangako ng Diyos, ay kailangan pa nilang bumalik. Kailangan pa nilang bumalik at tahakin ang mas mahabang ruta patungo sa Canaan. Kaya dahil dito, nawala na po ng pasensya, na-discourage na po yung mga tao sa bayan ng Israel dahil para sa kanila, para bagang napakahabang panahon na ng kanilang ginawang paglalakbay sa wilderness. And sa isip nila, kailan ba ito matatapos? Nakikita na namin yung pangako ng Panginoon. Gusto na naming ma-experience yung blessing, yung promise ng Panginoon. Bakit ngayon magde-decide tayo na bumalik at umikot, tahakin ang mas mahabang ruta para makarating lamang doon sa land of Canaan?
This is why the people of Israel lose their hearts and their hope in their faith sa ating Panginoon. They are discouraged because once again, they found themselves in a hard situation. Nakita po nila na doon muli sila sa pagkakataon na nanunumbalik sa kanila yung mga panahon, mga taon na naglalakbay sila doon sa wilderness patungo sa land of Canaan. Kaya sabi nila, ang complaint po nila kay Moses, "Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness?" Bakit? Bakit pa? Kumakain kami ng maayos doon sa land of Egypt. Nabubuhay kami doon kahit na mahirap. Nabubuhay kami, may kinakain kami. Maayos, masarap yung kinakain namin. Pero dito, nilabas mo kami para lang mamatay dito sa wilderness. Ayan na yung land of Canaan. Ayan na yung pangako ng Panginoon. Pero bakit gusto mo pa rin kaming pahirapan? Yun po yung nangyari. Nag-complain po sila. Nag-complain po sila kay Moses. Nag-complain sila sa Panginoon. Alam ko mga kapatid, isang bagay yung nais ituro ng Panginoon sa kanila. Again, these people, ito pong tao na nag-complain, nag-talk back sa Panginoon, they are the new generation of the nation of Israel. Pero kung titignan natin once again, they are like the old generation. They complain just like their forefathers. But I believe, mga kapatid, God allowed this to happen sa kanila because God is teaching them something. God is teaching them a very important thing in this discouraging situation. This is an opportunity for the people of Israel to continually put their faith and their trust to their God, to our God na si Yahweh. Kaya mga kapatid, whenever we face discouraging situation sa buhay natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dapat nating alalahanin that God is with us. God is with us. At ito yung hindi na uunawaan ng mga tao ng nation ng Israel. Kinalimutan nila yung pangako ng Panginoon. Nakafocus sila sa kung anong makakamtan nila. Mga kapatid, itong time na ito yung time sa buhay ng Israelites na para i-remind yung kanilang mga sarili na kasama nila ang Diyos at ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng katagumpayan sa lahat ng bagay na naranasan nila doon sa ilang. Even yung mga battles na nilabanan nila, ang Diyos yung kasama nila sa lugar na yun. Kaya nila napagtagumpayan yung mga laban na yun is because kasama nila ang Panginoon. Kaya mga kapatid, again, a reminder para sa bawat isa sa atin. Sa passage na ito, sa verse na ito, dalawang bagay yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Una, pinapakita dito kung sino tayo sa harapan ng Diyos bilang makasalanan. We are sinful just like the Israelites. Tayo po ay makasalanan katulad ng mga Israelitang ito. At alam niyo mga kapatid, ito po yung pinapatunayan ng sinful nature natin. Kagaya kung paanong nagko-complain, ito po mga Israelites, kagaya kung paanong sila nagkasala sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang disobedience and kanilang unfaithfulness sa Panginoon, sa kasalanan dahil sa kanilang doubtfulness sa ating Panginoon. Mga kapatid, ganito din po tayo bilang mga tao. Ito po ay natural para sa ating pong mga makasalanan. Ito pong mga Israelites, they forget yung pong nakasama nila ang Panginoon and they focus sa kanilang mga sarili. They want a fast and easy way to go
to the promised land. And I think mga kapatid, siguro sa isip nila, setting their foot doon sa lupang ipinangako ng Panginoon, ay yun ang magiging patunay na totoo ang Diyos. No? Siguro nasa isip nila, kapag ka nandun na kami sa promised land, sa Canaan, doon lang namin fully ibibigay yung pananampalataya namin sa Diyos. Kasi naranasan na nila yung promise ng Panginoon. Mga kapatid, let me remind you mga kapatid, ibigay na natin ang buong pananampalataya natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya mismo yung Diyos na nangako sa atin. And siya bilang Diyos ay sapat na bilang bigyan natin ng buong pananampalataya. Hindi na natin kailangan isipin kung matatanggap ba natin, mararanasan ba natin yung pangako niya or hindi. Ang mahalaga tayo ay nananampalataya sa Kanya. Ang mahalaga, kilala natin ang Panginoon na siya yung Diyos na makapangyarihan. Siya yung Diyos na punong-puno ng grasya para sa atin. Hindi na mahalaga kung maranasan pa ba natin ito or hindi. Ang hope natin is yung mismong nagbigay ng promise, hindi doon sa pangakong ibibigay niya. So kanino po natin ibinibigay yung hope natin? Yung faith natin. It is, yung hope ba natin, yung faith ba natin nandoon sa gift or nandoon sa giver ng gift na yon? Mga kapatid, this is a big problem for the people of Israel. They never stop complaining even though God showed His faithfulness to them. Many times sa kanilang paglalakbay, they are always complaining against God and kay Moses. Mga kapatid, once again, ang bagay na ito ay nagpapakita at nagpapatunay ng ating sinful nature. Even though the proof of God's goodness and graciousness is clearly shown and is evident sa bawat isa sa atin, we, being a sinful man, being sinful in all our being, choose to reject and deny kung sino ang ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong panlasa sa anumang bagay patungkol sa Diyos. At kadalasan pa mga kapatid, tinuturing pa natin ng mga bagay na nagsasabi at nagpapatunay sa katotohanan patungkol sa ating Diyos ay tila baga walang kabuluhan sa atin. We treat the truth as worthless. Kagaya pong kung paano pong sinabi ng mga tao, ng mga Israelita, doon po sa ating passage, for there is no food and no water, and we lot this worthless food. Mga kapatid, kung babasahin po natin ang Pentateuch, kung babasahin po natin kung anong naging journey ng bayan ng Israel, mga kapatid, they are well provided ng ating Panginoon. Yung kanilang mga pangangailangan, binigay ng Panginoon. May pagkain sila, hindi sila nagugutom. Pero sabi nila dito sa passage natin, walang pagkain, walang tubig. Eh yung kung meron man, walang kwenta yung pagkain na yun. Imagine mga kapatid, ang Diyos na nagpo-provide sa kanila at sa halip na magpasalamat sila, itinuring nilang walang kwenta yung katunayan or yung patunay na kasama nila ang Diyos sa pamagitan ng mga provided na pagkain ng Panginoon. They reject the bread from heaven na binigay sa kanila ng Panginoon, ng Diyos. At ang pinakamasakit pa dito mga kapatid, again, ang sabi nila, meron mang pagkain, walang kwenta. Lagi na lang tuyo. Araw-araw tuyo. Kaya nakaka-high blood nga daw yung tuyo sabi ng tatay ko. Kasi ba naman, uuwi ka sa bahay, ulam mo Lunes, tuyo. Ulam mo Tuesday, tuyo. Pagdating ng Wednesday, high blood na kasi tuyo pa rin ang ulam. No? Kaya nakaka-high blood daw talaga ang tuyo. Kaya wag po kayong kakain ng tuyo. Okay po.
Again, mga kapatid, kinalimutan ng mga Israelites yung pong ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang Diyos po ay nanatiling tapat sa kanila. Subalit sila bilang mga tao, bilang mga makasalanan, ang natural response nila is to sin, disobey, complain against God. Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, sabi po ng isang theologian, when a person's heart is intent on rebellion and beset by discontent, even the best gifts from the Lord can lose their savor. Kumbaga, mawawalan sila ng gana. Even yung most precious gift na ibibigay sa kanila ng Panginoon, wala silang gana doon. Nothing will fully satisfy until the heart is made right. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang mga makasalanan, bilang mga walang panlasa sa Panginoon, never nating ma-appreciate yung goodness and graciousness ng Panginoon unless baguhin ng ating Panginoon yung puso natin at bigyan niya tayo ng puso na mayroong pagnanais sa Kanya. Mga kapatid, we are exactly the same ng mga people ng Israel. Wala tayong desire sa mga bagay patungkol sa Diyos. Wala tayong ginawa kundi mag-complain, ma-discourage sa mga bagay na nararanasan natin sa ating mga buhay. Wala tayong iniisip kundi sarili natin because of the hardness of our heart, because we are stubborn, wala tayong pagnanais sa Diyos, lahat tayo ay ganap na masama. Lahat tayo ay ganap na masama dahil sa ating mga kasalanan. And because of this, mga kapatid, because nagkasala sa Kanya ang mga taon, ang mga Israelites, nandoon makikita natin sa ating passage, the punishment of the people. The punishment for the people. In verse 6 ng chapter 21 ng Book of Numbers, sabi diyan, then the Lord sent fiery serpent among the people, and they beat the people so that many people of Israel died. Mga kapatid, what is the response ng Panginoon sa kasalanang ginawa ng Israel? Pinarusahan sila ng ating Diyos. Nagreklamo sila sa Diyos. Nakita natin how they sin sa harapan ng Panginoon because of their arrogance, because of their disobedience, because they complain sa Panginoon. At hindi yun naging kalugod-lugod sa Panginoon dahil alam nating lahat, walang kasalanan ang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang kasalanan natin na ginagawa natin sa ating mga buhay, ang parusa dyan, may parusang nakalaan dyan ng ating Panginoon. Again, the punishment of the people, ang binigay ng Panginoon sa kanila, anong pinaranas sa kanila dahil sa kanilang kasalanan? Nagpadala ang Panginoon ng ahas upang sila ay tuklawin, maghirap hanggang sa mamatay. Ang pangyayaring ito ay pagpapakita ng katuwiran ng ating Diyos. Makikita natin na never palalagpasin ng Panginoon ang kasalanan na ginagawa natin sa Kanyang harapan. Makikita natin ang katuwiran ng ating Diyos. These people are sinning against Him by rejecting and forgetting the things that God has done sa kanila. They despise the goodness of God by their unbelief. Now, dahil dito, the serpent that was sent, makikita natin yung pong serpent na sinend ng Panginoon sa kanila para sila ay parusahan. Hindi ito basta-basta ang ahas lang. Ang description po na binigay dyan, it is a fiery serpent. Hindi ito ordinaryong ahas.
Sabi po ng ilang theologian, the reason why ito ay dinidescribe na fiery serpent is because its color. Yung kulay daw ng serpent, it's like a fire, color red. Kaya daw po, ganun yung naging description. Kaya daw tinawag na fiery serpent. Sabi naman ng iba, kaya ito tinawag na fiery serpent is because of the burning sensation na kapag natuklaw ka ng ahas na ito, nandoon na parang mararamdaman mo na sinusunog ka sa loob. Yun daw po yun daw po yung dala nung kamandag nung ahas na ito. Na kapag ikaw ay kinagat, talagang tiyak yung kamatayan, hindi mo maiiwasan. Walang gamot na makakagamot sa'yo kapag natuklaw ka nung ahas na ito. And mga kapatid, I agree sa mga theologian na ito. But also I think, mga kapatid, I think this punishment of God for the people of Israel is also a shadow of God's punishment for our sin. I believe it was described a fiery serpent because of the burning sensation and suffering and the death that they have to face sa kanilang kapag sila ay nakagat. And that burning sensation and suffering and pain na magdudulot sa kamatayan, yun po ay taste of hell, mga kapatid. That is a taste of hell. Kaya I agree dun sa description na, yes, it's color red, it's may burning sensation na nandun, masosuffocate ka, magsasuffer ka kapag nakagat ka, and sigurado yung kamatayan mo kapag nakagat ka ng snake na yon. And mga kapatid, I believe that is a taste of hell here on earth, mga kapatid. The suffering, the punishment na naranasan ng mga Israelites ay katiting lamang na sa kaparusahan ng Diyos na mararanasan natin sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Remember, mga kapatid, sa impyerno, mararanasan natin ang hatol, ang parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo ay maghihirap, magsasuffer tayo doon sa hindi namamatay na apoy. Ang sabi ng Biblia na kahit na gustuhin mong mamatay doon sa impyerno, never kang mamamatay. For eternity, we will suffer the judgment of God dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya po yung pong parusa ng Diyos dito po sa mga Israelites sa ating passage, I believe, is a taste of hell. A bit taste of hell para po sa ating mga makasalanan. Yun po yung kakaharapin natin. Yun po yung katotohanan. Na once na tayo po ay makasalanan sa Panginoon, asahan natin, nahaharapin natin ang parusa niya sa atin doon sa impyerno. The Lord sent the serpent to the people to get the nation's attention at this critical place in their journey to Canaan. If they continue in the unbelief of the previous sa mga nakalipas na passage, they would never take the land. Kung magpapatuloy sila sa kanilang unbelief sa Panginoon, never nila mararanasan yung pangako ng Diyos sa kanila. And makikita natin that marami po yung namatay dahil po sa kagat ng ahas. Marami na pong mga tao sa bayan ng Israel yung hindi na po umabot doon sa land of Canaan. The theologian said that those people who died dahil sa kagat ng ahas are part of the old generation. The people who died dahil sa kagat ng ahas, they are part of the old generation of the people of Israel. Bakit? Dahil sila yung mga taong kasama or nandun simula pa nung nilabas sila ng Panginoon sa bayan ng Egypt. The victims are mostly those of the older generation of unbelief. This was God's final way of fulfilling His promise
that they would perish in the wilderness and not enter the promised land. No? Kung babalikan po muli natin yung 40 days journey ng nation ng Israel, kanya pong isinumpa ang bayan ng Israel, ang mga taong doon sa old generation na never nilang matatapakan, mararanasan yung land of Canaan. Never silang makakarating doon sa ipinangako ng Panginoon because they sin against God. Now, ito po mga kapatid, makikita po natin dito mga kapatid, na even though ito pong new generation na ito ng mga tao ng Israel ay nag-complain, nakagawa ng kasalanan sa Panginoon, makikita natin na na-realize nila kung ano yung ginawa nila sa harapan ng ating Diyos. We can see the repentance of the people. We can see the repentance of the people in Numbers chapter 21, verse 7. The people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpent from us." So Moses prayed for the people. So makikita po natin na even though ito pong nation of Israel ay nag-disobey, nakagawa ng kasalanan sa ating Panginoon, naranasan nila yung parusa ng Panginoon, makikita natin na immediately nung time na na-realize nila that they sin against God, what they do is they repent sa kanilang kasalanan. Inadmit nila sa kanilang mga sarili na nakagawa sila ng kasalanan sa harapan ng banal na Diyos. The people was confronted in their sin through the snake at nakita nila ang kanilang helplessness, nakita nila ang hopelessness doon po sa parusa ng Diyos sa kanilang kalalagayan dahil sa kanilang ginawa. Many people suffered and died dahil po doon sa snake, doon po sa parusa ng Panginoon. Because God displayed His justice and His righteousness sa kanila. At dahil alam nila na wala silang magagawa upang takasan yung parusa ng Diyos, na walang ibang paraan para maalis itong parusa na ito sa kanila, kundi sa pamagitan lamang ng Panginoon, lumapit sila kay Moses. At sinabi nila kay Moses, "Moses, nagkasala kami sa Panginoon. Nagkasala kami sa Diyos. Nagkasala kami sa iyo. Baka naman maaari mo kaming ipanalangin na alisin na ng Diyos yung kanyang parusang ito sa amin." Ganun po yung naging response ng nation ng Israel. Mga kapatid, kapag po ba tayo ay nagkakasala sa Panginoon, ano yung nagiging response natin? Kapag po ba nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon and kino-confront tayo ng banal na spirito na mali ang ginawa mo, ano yung nagiging response natin sa Kanya? Nagre-repent ba tayo? Nagsisisi ba tayo sa mga kasalanan natin? Or binabaliwala natin yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos na mali at kasalanan yung ginawa natin? Mga kapatid, ang bayan ng Israel, they sin against God, but the time that they realize, they experience yung punishment ng Panginoon sa kanila, and nakita nila yung hopelessness and helplessness nila in their situation, dahil sa parusa na yon, they come to God and ask for forgiveness. Sana mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga iniligtas na ng Panginoon, kapag dumating yung panahon na tayo nagkasala sa Panginoon, nawa tayo ay magpatira pa sa Kanyang harapan, magpakumbaba sa Kanyang harapan, at tayo ay mag-repent sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasalanan. Sabi nila, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpent from us." Mga kapatid, they come to Moses. Bakit? Because they realize how sinful they are.
They cannot go directly sa Panginoon dahil na-realize nila sa kanilang buhay kung gaano sila kasama na hindi sila karapat dapat lumapit sa Diyos. That's why they come to Moses and plead to Moses, pray for us, for we have sinned against God and against you. And alam niyo mga kapatid, alam nating lahat na during this time, si Moses po ay propeta ng Panginoon. And alam po natin na isang ginagawa ng propeta ay kumbaga ginagawa ng isang propeta ay para maging tagapamagitan ng Diyos sa tao. Messenger ng Panginoon, ng Diyos sa tao. And yung ginawa ni Moses sa mga tao bilang siya yung namagitan sa kanila, bilang mediator sa kanila, is exactly the picture also na makikita natin na ginawa ni Kristo para sa atin. Si Kristo yung ating perpektong tagapamagitan. He is our perfect mediator. Christ became the perfect mediator para sa atin. Christ is the one who mediate between God and man. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. So malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi na natin kailangan si Moses. Wala na tayong iba pang kailangan na mediator, maging tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay si Kristo na siyang namatay at nagligtas para po sa ating mga kasalanan. Christ's death, Christ's blood po, yung dugo ni Kristo ang naging paraan para po tayo yung makalapit sa ating Panginoon. This is the good thing na makikita po natin. No? If there's a good thing na makikita po natin dito po sa new generation, dito po sa people of Israel, is yung nakita po nila, madali po nilang nakita yung kasalanan ginawa nila. Hindi na sila nagmatigas pa sa harapan ng Panginoon. The moment they were confronted with their sin of disobedience and unbelief, they immediately repented from their sin. Alam niyo mga kapatid, ganito din tayo tinawag ng Panginoon. Ganito din tayo iniligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinakita sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos bilang isang makasalanang tao na walang pag-asa, na parusa ng Diyos ang kakaharapin sa ating buhay. Pinakita sa atin ng banal na Espiritu yung ating pangailangan ng isang tagapagligtas. Pangalawa, ipinaunawa sa atin ang mabigat na parusa ng ating mga kasalanan. Na ang kakahantungan nga po nito ay eternal suffering and punishment. Pangatlo, makikita natin na sa pamagitan nito, pinapakita rin sa atin ng Diyos na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Na kailangan natin ng isang tagapagligtas, na kailangan natin ng isang tagapamagitan para sa atin. At walang iba yun, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yan po yung nakita natin sa mga Israelites. In their humility, they asked Moses to pray for them. And this showed their trust and faith to Moses and to the Lord. Ito po ay pagpapakita na ina-acknowledge nila sa kanilang mga sarili na walang silang ibang kailangan kundi ang Diyos. Ang Diyos lamang at wala nang iba. This is why God provided
This is why God answered yung pong panalangin ni Moses. This is why God provided the means for their salvation, for their cure. Makikita po natin pang-apat, the provision for salvation. Numbers chapter 21, verse 8 to 9. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is beaten, when he sees it, shall live. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent beat anyone, he would look at the bronze serpent and live. This is a wonderful provision na ipinangako ng Panginoon sa kanila or na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila para sa kanilang kaligtasan, para po sa cure ng kanilang nararanasan. Mga kapatid, take note, this is not a prevention. It is a cure for their sickness. Doon po sa kagat ng sure, nagagaling sila, na kapag tumingin sila doon sa ahas na yon, gagaling sila. Hindi po ito prevention. It is a cure. Makikita natin dito ay ang grasya ng Panginoon para sa mga taong ito na even though nagkasala sila, kahit pa nagkasala sila sa harapan ng ating Diyos, instead of wiping them up, instead of, sige, wala na kayong ibang ginawa kundi magreklamo, wala na kayong ginawa kundi magkasala sa akin, tapusin ko na kayo lahat sa pamamagitan ng kagat ng ahas. Hindi yun ginawa ng Panginoon. Instead, pinakita ng Diyos yung kanyang mercy. Ipinakita ng Diyos yung kanyang grace sa mga taong ito na makasalanan. At ganun din po yung pinakita ng Diyos sa atin. God showed us His grace and His mercy by giving up His Son para sa atin, Jesus Christ, to die on the cross para sa atin. Once again, mga kapatid, instead of wiping them out, God showed mercy to them by ordering Moses to make a bronze serpent and set it on a pole upang ang sino mang kinagat ng ahas ay magkaroon ng kagalingan kung sila ay titingin dito. A very simple answer for their agony and suffering. A very simple antidote for the sting of death. And alam niyo mga kapatid, of course, I believe the reason why many died doon po sa kagat ng ahas is because they don't exactly believe doon sa ginawa ni Moses na yon. So doon sa ipinrovide ng Panginoon sa kanila, they think it is foolish. Titingin lang ako doon sa ahas, gagaling na ako, imposible. Mas higit pa doon yung kailangan ko. And that's the reason why they died. And kung titignan natin sa panahon po natin ngayon, hindi po nakakapagtaka na marami po sa panahon natin ngayon ang mapapahamak dahil sa kanilang foolishness. Dahil sa kanilang hindi paniniwala doon sa pinrovide ng Panginoon na kaligtasan para po sa ating mga makasalanan. Para sa kanila, isang kamangmangan ang manampalataya kay Kristo. It is foolish to believe in Christ para sa kanila, para sa maraming tao. That's why gumagawa sila ng paraan para sa kanilang sarili, para ma-save sila, para dumating yung panahon na kapag sila ay namatay, makakasigurado sila na makakarating sila sa langit. Pero hindi po ganon yung disenyo ng Panginoon, ang kaligtasan. Ang disenyo ng Panginoon sa kaligtasan, ito po ay ibinigay ng Panginoon at ang kailangan mong gawin is manampalataya, maniwala doon sa ibinigay ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Marami sa panahon natin ngayon, they are poisoned and sick and dying because of the snake. Marami are suffering dahil po doon sa kagat ng snake na yun.
But once again, God showed compassion and mercy and provided us a cure for this sickness. At yun po ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nais mong maranasan ang kagalingan, kung nais mong maranasan ang pagpapatawad ng ating Diyos sa ating mga kasalanan, tignan mo si Kristo. Maniwala ka sa kung anong ginawa niya para sa iyo. Yes, mga kapatid, the lifting up of the bronze serpent is a shadow of Christ's death. It is a shadow of Christ's death on the cross. Si Kristo ang naging katuparan at naging realidad ng bronze serpent na yon, mga kapatid. Sabi po ng John chapter 3 verse 14 to 15, and Moses lifted up the serpent. Sabi po ito ni Christ. And Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Kaya po napako ang Panginoong Hesukristo doon sa krus upang maging katubusan ng bawat isa sa atin sa ating mga kasalanan, para maging kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako ay napatawad mula sa ating mga pagkakasala. Ikaw at ako ay nabigyan ng kagalingan doon sa ating sakit, which is yung ating mga kasalanan. This verse made it clear that what happened dun po sa ating passage na pinag-aaralan ngayon is a foreshadow of what Christ accomplished doon sa cross. That Christ will be lifted up, that whoever believes will have eternal life. The bronze serpent on a pole provides a cure and salvation for their physical body. But when Christ lifted up and died on the cross, it provides cure and salvation not for our physical needs, but for our spiritual helplessness and hopelessness. And maybe, mga kapatid, right now you are thinking, bakit serpent? Bakit sa serpent inahilan tulad ang ating Panginoong Hesukristo? Bakit serpent yung ginamit na symbol sa gagawin ng Panginoong Hesukristo sa cross? Why? And this is the reason why, mga kapatid. Tandaan natin, whenever we read serpent sa Scripture, palagi itong nagsisimbolize sa kasalanan or kay Satan. And the Lord uses the bronze serpent because it symbolizes the judgment of the Lord. Dahil upang magawang puro ang isang bronze, kailangan itong dumaan sa apoy. Meaning, kailangan, kumbaga, puruhin, padaanin doon sa apoy para maging pure and blameless. And this is what Christ did para sa atin. Jesus took the form of man. The Word became flesh. Jesus took the form of man so that through Him, maaari tayong maging matuwid at mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi na 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. So that in Him we might become the righteousness of God. So ibig sabihin, nung namatay si Kristo doon sa krus para sa atin, dala-dala niya yung ating kasalanan. He became the snake na pinarusahan ng Panginoon, yung sin na yon. Dala-dala niya doon sa cross. At siya yung pinarusahan ng Panginoon para maging katubusan at kabayaran sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kaya wala na tayo kailangan gawin pa para maranasan natin yung tiyak na kagalingan, kundi magsisi lamang tayo at manampalataya lamang tayo sa ginawa ng ating Diyos. Maniwala ka lamang sa provision ng kaligtasan na Kanyang ibinigay
na ibinigay ng Diyos para sa atin at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At bilang bottom line mga kapatid, remember mga kapatid, all you have to do is to look at Him and live. All you have to do is to look in Christ. Look to Christ who was lifted up and died on the cross and be saved. Just look at Christ, mga kapatid. Maniwala ka sa kung anong ginawa niya para sa iyo at ikaw ay maliligtas. Malinaw yan sa ating pong passage na pinag-aaralan. Sabi doon sa verse na pinag-aaralan po natin, if a serpent beat anyone, he would look at the bronze serpent and live. At ito po ay pinagtibay na sinabi ng Isaiah chapter 45 verse 22. Sabi po diyan, turn to me and be saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is no other. Wala pong ibang paraan upang tayo ay maligtas kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Simula pa lamang ng una, mga kapatid, nangako ng Panginoon para sa atin ng isang tagapagligtas. At yan po ay nabigyan ng katuparan, naging realidad sa pamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, alalahanin natin sa ating buhay. Patuloy nating alalahanin sa ating mga buhay, mga kapatid, kung naranasan mo na ang pag-ibig, ang pagliligtas, ang pagpapatawad ng Panginoon para sa iyo, then you have all the reason to celebrate this season, mga kapatid. You have all the reason to celebrate this season. And a reminder din para sa bawat isa sa atin, hindi lang dapat once a year natin sineselebrate yung pong provision ng kaligtasan ng Panginoon para sa atin. Dapat araw-araw nating pinagpapasalamat sa Diyos yung kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin, na si Kristo, yung kamatayan ni Kristo doon sa krus. Mga kapatid, again, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating rebellion at di pagsunod sa Kanya, tayo ay Kanyang kinahabagan, tayo ay Kanyang iniligtas, sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Diyos na si Kristo upang ating ma-enjoy ang buhay na walang hanggan na Kanya pinagkaloob sa atin. And ngayong oras na ito, mga kapatid, I want to invite everyone, mga kapatid. I believe itong season na ito, mga kapatid, ay season ng pagbibigayan. Tama ba? Season of giving. Season of hope para po sa bawat isa, maraming tao. Pero again, mga kapatid, hindi po kinuman sa atin ni Christ na alalahanin ang Kanyang pagkasilang. What's commanded to us is to remember His death and His resurrection. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, we want to take yung opportunity sa atin as Lifehouse Church to remember kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin doon sa krus. I want to take this opportunity to invite everyone para alalahanin natin na merong Kristo na namatay doon sa krus para tayo'y tubusin at iligtas sa ating mga kasalanan upang maranasan natin ang cure sa ating sakit, upang tubusin tayo doon sa kaparusahan na kakaharapin natin. Let's remember yung pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong Kanyang sakripisyo doon sa krus para sa atin. That even though we don't deserve yung grace ng Panginoon, that even though we don't deserve yung provision na grace ng Panginoon, ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo. Binigyan niya tayo ng bukas na mata upang makita yung kagandahan
ng ginawa ni Kristo doon sa krus. At sa oras na ito, inaanyayahan ko yung si Pastor Jordan and Kuya Ray to serve us sa ating Lord's Supper ngayong umagang ito. Let's remember kung ano yung ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. And alam niyo mga kapatid, isang bagay pa na dapat nating alalahanin. Ang sabi ng Panginoon na every time we partake dito sa elements na ito, dapat natin siyasatin ang ating mga puso. Kilatisin ang ating mga puso kung tayo ba ay karapat-dapat tumanggap nito. Dahil kung tatanggapin natin ito na unworthy sa harapan ng Panginoon, sabi ng Panginoon ay kakainin at iinumin natin yung parusa ng ating Panginoon. So inaaniyahan ko na tumungo ang bawat isa sa oras na ito. And I'll give you time. Pray to God. Manalangin ka sa Panginoon. Meron ka bang mga kasalanan na hindi pa na ihingi ng tawad sa Panginoon sa oras na ito? Again, sa ating passage na pinag-aralan ngayong umagang ito, the Israelites sin against the Lord. But immediately, they realize kung ano yung kasalanan ginawa nila and they repent sa kanilang mga kasalanan. I encourage you to do the same, mga kapatid. Para sa pagpartake mo ng mga elements na ito ay maging karapat-dapat ka sa harapan ng ating Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, sa oras nito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa provision nyo na kaligtasan sa bawat isa sa amin. Sa provision ng healing, Panginoon. Not sa aming physical na pangailangan, but for our spiritual need. Thank you, Panginoon, for your grace, for your mercy. Thank you, Christ, for dying on the cross for us. Thank you, Panginoon, dahil kami po ay inyong iniligtas. And sa oras na ito, amin pong aalalahanin ang napakagandang ginawa nyo para po sa amin. Ang napakagandang sakripisyo na ginawa nyo para po kami ay maligtas. Lord, salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.